muna natin Yes, yung video. let's watch this video. Kung magiging gusto natin lahat. So, harap, makuha yung gusto natin ng mabilis. Kaya lang, hindi naman yung purpose ng buhay. Sabi nga, we are not here to experience happiness alone. We are here to experience life. And pag sinabing life, hindi magiging masarap ang hindi mo kung hindi ka umiyak. Hindi magiging masarap ang success mo kung hindi malala at grabe pinagdaanan mo. Kung ano man ang meron sa iyo ngayon, isa lang importante yan. Nadapa ka man, tumayo ka ulit. Kahit minsan nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, magtiwala ka pa rin. Huwag mo lang tanpanan ang gusto mo. Makukuha mo ulit. Ngayon sa another chapter ng buhay ko ngayon, gagawa ako ng sobrang daming tao na makukuha nila ang mga pangarap nila. Kasi sabi nga, habang nabubuhay ka, gumagalaw pa rin ang script ng game. Kaya ako ito ngayon, gagawa ng panibagong script. Nabubuhay ulit ng matagal na nagpahinga at natulog. May Joseph, isang script na hindi ko kailangan ng kape para gumising. Hindi ko kailangan ng sobrang daming tulog para magpahinga. Ito yung script na katulad ng naramdaman ko nung nagsisimula ako. Yan, para sa ating next speaker, bigyan natin ng isang milyon! Dalawang milyon! Dalawang milyon! Mr. Joseph Reed! Sino po ang naniniwala na makukuha nila ang pangarap nila? Sabi nga, mangangarap ka na rin lang naman. Makukuha mo na rin lang naman pangarap mo. Huwag ng 2026. Huwag din 2027. Anong taon dapat? 2025! Okay, sige, upo muna po kayo. Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat. It's my privilege na makapag-inspire po sa inyo. And kahit medyo kinakabahan kasi nasa harapan ko po mga uplines ko and mga iniibulong ko sa industriya. Ito po yung pinaka-challenging sa isang speaker na yung mga taong hinahangaan mo nasa harap at nakaupo. Kaya hindi na lang muna ako titingin sa kanila para yung kabaka po, hindi po tumaas. Okay? Anyway, kararating ko lang po, the same thing with Sir John. Si Sir John galing Bohol, ako naman po galing po akong Bicol, kararating ko lang po kanina. And sabi ko nga, nung nalaman ko pong mag-iisa po ako sa magiging speaker, sabi sa akin ni Sir George, Joseph, isa ka sa speaker sa Inares. O, pag sinabi ng apply, ganun anong reply? Yes! Ulit, anong reply? Gusto mo o ayaw mo, pag sinabi ng apply, dapat sundin mo. Kasi, typical po tayo kung gagawin natin yung mas madaling sa atin. At yung mas madaling po sa atin, yun po hindi tayo mag-grow. Mas madali po tayong mag-grow sa mga bagay na hindi po tayo comfortable. And kaya po may mga upline, may mga mentor, kasi sila po ang magpupush sa atin nung feeling natin na hindi natin kayang gawin. Kaya nga para sa akin, itong 2025, for me, ito po yung magiging taon natin, ito yung pinakamaraming magkakaroon ng resulta, itong 2025.
Yan, sino ulit ang naniniwala na magkakaresulta sila ngayon ng 2025? Kaya actually po, habang itong topic ko pinag-isipan ko, sabi ko, paano ko ma-relate po sa inyo na I've been into network marketing for more than 21 years. 21 years na po. Sino po mga 20 years old pababa? Pwede pong pakitaas po ng kamay? Okay. Kung 20 years old ka po pababa, ibig sabihin, hindi ka pa pinapanganak, nag-networking na po ako. Ang point ko lang po, pwede po yung excitement nyo magtuloy-tuloy, even matagal ka na sa isang industriya. Even matagal ka na sa isang company, pwede po ang excitement nyo magtutuloy-tuloy. Yun po ang i-discuss ko po sa inyo. Second, paano natin pwedeng i-reprogram ang utak natin? From loser mentality, from victim mentality into winner's mentality, pwede po natin ma-adjust yun. At paano natin makukuha lahat ng pangarap natin? Kasi I'm sure lahat naman tao nangangarap yumaman. Tama, hindi? Pero bakit hindi lahat ng tao yumayaman? Ibig sabihin, may explanation eh. Dumating lang tayo minsan sa point na nasanay tayo na hindi natin iniintindi mga bagay-bagay. Nasanay tayo na lahat ng paniniwala binibigay lang sa atin and we don't even question it. Dumating ka ba sa point na nagtatanong ka bakit may taong kumikitang million a month, may taong kumikitang million a day, may taong kumikitang 20 mil, 30 mil, 50 mil isang buwan? Now, ang bottom line, lahat tayo is tao. Kung sinong inahangaan nyo, na updates nyo, or mga tinitingnan nyo successful sa iba't ibang field, isa lang naman ang sure ako eh. Tao po sila. May dalawang kamay, may dalawang paa, inaantok, natutulog, kumakain, umiiyak, nahihirapan. It's the same with us. But the question is, bakit may mga taong successful? Bakit may mga taong hindi? Yun ang pag-uusapan natin right now kasi I'm sure after po mismo ng event na to, hindi ka na magiging katulad mo kung sino ka before. Kaya nga lagi namin kung sinasabi, yung Happy New You. Ibig sabihin ng Happy New Year po is bagong ikaw. Dapat napapalitan mo sino ba ikaw na luma. Kaya ready na po ba kayo? Hindi ko marinig eh. Ready na po ba kayo? Okay. Now, may tinatawag po tayong mirror principle. I-try nyo na lang i-visualize nyo na nasa harapan nyo salamin. Pag nasa harapan nyo salamin, anong nakikita nyo? Okay, makikita mo ang reflection mo sa salamin na yon. Now, question, kung gusto mong baguhin ang reflection mo, yung reflection mo ba ang babaguhin mo? Sino babaguhin mo? Yung image mo, ikaw yon. Kung may dumi yung nakikita mo sa salamin, yung reflection mo may dumi, pupunasan mo ba yung salamin para matanggal yung dumi? Yes. Ano ba? Hindi. Sino ang pupunasan mo? Yung image. Now, para mas makarelate po tayong lahat, ang reflection, yan po ang tinatawag na life natin. Ito yung ang actual na buhay natin sa ngayon. Now, if you want, kung ano ang life, reflection natin ang life, ang image naman natin is our mind. Therefore, you need to understand what is happening to you right now is a result ng utak po natin. Tandaan nyo, maraming mundo sa loob ng mundo. Nasa mundo tayo. Pakwentuhin mo ang bulag. Anong sasabihin? Ang nakikita ko, madilim. Pakwentuhin mo ang colorblind. Anong sasabihin nila? Ang nakikita ko, medyo grayish na medyo black-black. Pakwentuhin mo ang may color ang mata or normal ang mata. Anong sasabihin? Makulay ang mundo. Tanong, sino sa kanilang tatlo ang nagsasabi ng totoo? Sila. Nasa iisang mundo, iba-iba nakita nila. Yeah. Hindi pa lang yun. Anong nakikita ng duling? Doble. Now, ano ang point ko? May mga tao na nagsasabi mahirap yumaman sa Pilipinas. May mga foreigner na pumupunta sa Pilipinas kasi maraming opportunity. Maraming Pilipinong pumupunta ng ibang bansa kasi nandun daw ang opportunity. Ang tanong, nasaan ba talaga yan na opportunity yan? Nasa ibang bansa ba talaga or nasa isip lang po natin? Ulitin ko, gusto nyo pong yumaman ngayong taon na to? Yes. Ano dapat ang nasa isip mo? Dapat ang nasa isip nyo po ngayon, mayaman na kayo.
Irregardless if you have money or not, irregardless kung marami kang utang, irregardless wala kang grupo, dapat ang nasa isip mo, mayaman ka. Lahat po ng top earner, ito masisigurado ko, nakarating na po sila sa alam nilang magiging top earner sila kahit nung nagsisimula pa lang sila. Kaya, sino po sa kwartong to ang nakikita nyo na nandito po kayo nagsasalita pagdating ng oras? Mas kinikilabutan ka, mas naniniwala ka, mas madali po siyang mangyari. Kasi ang reaction po ng iba, nakita ko eh. Yung iba, gigil na gigil, yung iba excited, yung iba, parang hindi naman mangyayari yan. Now, again, it is your decision. Reflection natin kung ano ang nangyayari sa atin right now, it is the results ng utak natin. Ang tanong, kayo po ba ang nagko-control ng utak nyo? Sure po ba kayo? Pwede kang ngumiti kahit ang dami mong problema. Tama po ba? O, subukan mo ngumiti. Sino nagko-control? Ikaw. Tayo. Iniwanan ka ng karelasyon mo, o ngumiti ka. Nireject ka ng prospect mo, ngumiti ka. Di ba tayo ang gumagawa? Tayo ang gumagawa ng buhay natin, and always remember this, kung ano ang itatapon nyo, yan ang ibabalik sa inyo. Kaya magtapon ka ng positive, anong babalik? Positive. Magtapon ka ng negative, anong babalik? Mega. Nagigets po natin, hindi po importante kung ano ang nangyayari sa inyo. Ang importante, ano ang reaction nyo sa nangyayari sa inyo. Pwede kang matuto, pwede kang umiyak, pwede kang magdrama, pwede hindi. Nasa sa inyo yun. Ito is isisingit ko lang po to. Alam niyo po ba na hindi niyo dapat inikwento ang problema niyo sa ibang tao? Bakit? Unang-una, hindi ka pwedeng magkwento ng mga problema mo sa mahal mo sa buhay kasi ang advice niyan laging magiging bias at favorable sa'yo. Pangalawa, ang problema, sinusolusyonan, hindi pinag-uusapan. Magkukwento ka sa kaibigan mo ng problema mo. Anong pakiramdam? Masarap hindi? Hindi. Masarap kasi na ikakwento mo yung problema mo. Siya pala. What if yung kaibigan mo, sobrang galing makinig? Di ba matutuwa ka na, grabe yung kaibigan ko, love na love ako kasi pag may problema ako, nakikinig siya sa akin. Now, ito ang point ko. Hindi nyo naiisip na minsan, since nasanay ka na lagi ka lang nagkukwento ng problema mo, dumadating sa point na ayaw mo nang solusyonan ang problema mo kasi nag-i-enjoy ka na dun sa sitwasyon na lagi ka lang nagkukwento ng problema nyo. Guys, ang problema madaling solusyonan kung didiretsuhin mo kung ano ang pinaka-concern. Lumalaki ang problema kasi ang nag-usap-usap yung hindi dapat mag-usap. Clear? Tandaan nyo kung anong itatapon nyo. Ikwento nyo yung problema nyo. Kaibigan mo, sikreto ko lang itong problema ko sa'yo, hindi, wag mong ikwento kahit kanino. Anong sasabihin? Okay, no problem. Pag uwi niya, sino kukwentuhan niya? Yung asawa niya. Alam mo, asawa, si ano may problema to, bla 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 bla. Pero huwag mo na sabihin kahit kanino kasi sa akin nang sinabi. Yung asawa may best friend, napapagkakatiwalaan niya rin. Alam mo si ganito, may problema. Bla 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 bla. Pero huwag mo lang ikwento kahit kanino. Okay. Di ba may close din yon? Eh, ang gawawa ikaw, nung nakita ka, ilan sila? Ayun, may problema yan. Ang pinakamalala minsan, solve mo na yung problema mo. Yung mga nakwentuhan, yun pa rin ang iniisip na problema mo. Clear po ba? Yes. Kaya ba within this year, kung may problema tayo, solusyonan na lang natin? Huwag nyo nang ikwento kani-kanino. Yes. Maawa naman kayo dun sa kukwentuhan nyo na walang kamalay-malay. Kasi di ba pag may problema ka, ikwento mo dun sa kinentuhan mo, pati siya medyo bibigat din pakiramdam niya. Eh, ang tanong, anong kasalanan ng tao? Kaya sa akin, try nyo lang po, few months, kung kaya nyo whole year of 2025, pag may problema, anong gagawin? Solusyonan. Anong gagawin? Solusyonan. Sa inyo din po, pag may naliligaw kayo mga downline or kakilala na biglang magkukwento, teka lang, may karapatan po tayo May karapatan tayo, pwedeng tulungan mo, sige, ito gawin natin, ito solusyon. Pero huwag niyo na pong pabiluhin ang pakwentuhin. Kasi ako honestly,
Pag may mga nagkukwento sa akin na umiiyak, parang, I think 3 days ago, may kausap ako. Intro pala, kasi nagka-problema sila ng grupo niya, tapos nagkukwento sa akin, umiiyak na. Alam niyo, gumagano na. Sabi ko, teka lang. Diretso na lang tayo sa topic. Huwag ka nang umiyak kasi hindi ako maaapektuhan yan. Pag-usapan natin ano ang solusyon, tingnan natin kung paano. Doon na tayo. Tumitigil 100% yung iyak. Kaya minsan ang isang tao, lalong bumubelo tuloy kasi pinapakinggan din natin ang sobra-sobra. Yes, I do understand na minsan kailangan natin intindihin. Pero ang dulo, iisa lang naman eh. After umiyak, anong sunod? Susolusyonan din naman yung sitwasyon. Eh bakit ko pa papatagalin kung pwede? Solusyon na. Idiretso na. Clear po ba? Ngayon, kung gusto nyo ang buhay nyo ngayon magbago, dapat nakokontrol na natin utak natin. Gusto nyo yumaman? Yes. Gusto nyo magkaroon ng kotse? Yes. Now, ano dapat lahat nasa isip nyo? Kung gusto nyo magkaroon ng kotse, meron na po ba kayong lisensya? Marunong na po ba kayo mag-drive? Yes, man. Diba, i-clear mo, may garahe ka na sa bahay mo. Naiintindihan niyo po, yung gusto nyo, mas clear, mas madali po siyang ibigay. Pag sobra po kayong magulo, maraming taong magulo, gustong yumaman, pero ang ginagawa ano? Yung opposite para kay yumaman, tamad. In short, kung gagawin nyo at susundin nyo lahat na magiging alay kayo, it will be very easy yung manifestation po ng gusto nyo. Ngayon, paano ba gumagana ang utak natin? Number 1, may tinatawag tayong 3D or conscious mind. Ang conscious mind, ito pong nangyayari natin sa physical realm. Ito po yung 3D natin or tinatawag na conscious mind. Ang conscious mind, ito yung nagko-control sa subconscious. Ang subconscious natin, ito yung mga core beliefs. Kung ano ang paniniwala natin, malaki po ang factor ng naging religion natin, naging school natin, naging parents po natin, naging country kung nasaan po tayo. Now, in short, ang subconscious, para mas maintindihan nyo po, ito yung hindi ka na po nag-e-effort. Marami pong lalaki, lasing na lasing. Hindi na makalakad ng maayos. Pag nag-drive, nakaka-uwi ng maayos, na ipapark ng maayos ang kotse. Anong explanation doon? That is subconscious. May mga babae po bang marunong mag-makeup habang naglalakad? Nag-makeup habang naglalakad? That is subconscious na po. Kasi maraming beses mo na siyang ginagawa. In short, para mas maintindihan po ninyo, ang subconscious, ito yung matagal mo nang nagiging ugali. Ito ang nagiging resulta ng buhay natin right now. Now, meron 3D, 4D, at meron tinatawag na source. Etong source na to, lahat ng gusto natin nandito. Gusto nyong yumaman? Nandyan sa source. Gusto nyong maging mahirap? Nandyan sa source. Lahat ng need natin nandyan. The question is, paano natin makukuha yung pangarap natin na makarating po dito sa mundo natin sa conscious mind? Okay, bibigyan kayo ng example. Gusto nyong yumaman. Dito sa network, sino ang gusto maging top earner dito sa company to? Kung gusto nyo maging top earner, tanong, pag nandun ka sa source, ano dapat lagi mong mga pinipili? Pwede, kadalasan sa atin ngayon, gusto mong yumaman. Okay, pinili ko, gusto kong yumaman. Pag uwi mo mamaya, ganun pa rin ba nagiging desisyon nyo? Pag nare-reject kayo, gusto nyo pa rin bang yumaman? Pag nagkakagulo-gulo na yung hub mo, gusto mo pa ba rin yumaman? In short, ito yung tinatawag na self-talk mo sa sarili mo, ano ang lagi mo pipiliin dun sa gusto mo. Kasi, ibibigay naman, di ba sabi, ask and you shall receive. Anything na hingingin natin, ibibigay. Kaya lang, bakit ang nangyayari, yung hindi natin gusto? Kasi, pwedeng sinabi mo yung gusto mo isang beses, pero sinabi mo ng 10 beses yung hindi mo gusto. Sa mga babae, tip ko po sa inyo, huwag mong sabihin sa partner mo yung ayaw mangyari. Kasi kapipilit na sasabihin yan, pwedeng isang araw, yan ang mangyayari. Kaya nga dapat, naniniwala po ba kayo na yayaman kayo dito? Yes. What if wala kang grupo at mag-isa ka, naniniwala ka pa rin? Yes. What if dating marami kang grupo, ngayon wala ka ng grupo, naniniwala ka pa rin? Yes.
sabi nga nila, hindi naman importante kung walang naniniwala sa inyo. Ang importante, naniniwala kayo sa sarili nyo. Yes! Now, you need to be conscious on all the decision na ginagawa po ninyo. Okay, babalikan ko kayo. Sa source, gusto nyo maging top earner. Yeah. Kung gusto nyo maging top earner, ilan ang bitbit mong kasama ngayon? Pang top earner po ba? Hindi. Yung sipag mo, pang top earner po ba? Yung the way ka gumalaw, the way ka magsalita, pang top earner po ba? Yun yung pinopoint ko na kung ano ang mangyayari sa 3D nyo, yun yung choices nyo palagi. Kung gusto nyo maging top earner, sino dapat ang pinaka-late matulog sa hub nyo? Sino dapat ang pinakamaagang gumising sa hub nyo? Sino dapat ang may pinakamaraming direct sa hub nyo? In short, dapat ang choice ng pagiging top earner, hindi lang po isang beses. Dapat sa lahat ng aspeto, top earner ka. Nagbabasa ka ng libro, nakikinig ka sa upline mo, pag sinabihan ka ng upline mo magdala ng 10, ilan ang dadalhin mo? 20. 100. Magre-reklamo ka, upline ba't 10? 20 ako. Karamihan, anong desisyon? O ito 10, anong reaction? Upline ba't 10? Isa lang. Dalawa lang. Ano, pang top earner po ba yan? Hindi. Maaasahan po ba namin na dapat this year, kung pang top earner ang goal mo, dapat galaw mo, salita mo, sipag mo pang? Clear po ba? Ngayon, etong conscious mind, itong core belief, mangyayari lang naman to, repetition. Kung dati nasabihan ka lagi na hindi ka magaling, hindi mo yan kaya, pwede bang sabihan mo sa sarili mo paulit-ulit, kaya mo yan? Yes. Magaling ka? Magiging top earner ka? Yes. Masarap po ba sabihan ng magaganda sarili natin? Yes. Eh bakit mas madalas natin pinapanood yung mga hindi magaganda? Ba't binabasa natin yung mga bagay na magpapalungkot sa atin? Ba't pumupunta tayo sa mga kaibigan at kakilala natin na nanadown tayo? You have the right na magkaroon ng boundaries sa gusto mo mangyari sa inyo. Kung may mga tao na hindi nakakatulong sa iyo at hindi nakaka-inspire sa iyo, I think wala nang masama kung iwasan nyo muna sila. Etong 2025, isang taon lang. Isang taon na pare-pareho tayo ng isip, isang taon na pare-pareho tayo ng sipag, isang taon tingnan natin kung ano ang mangyayari. AIM Global started, iilan lang po kami. Nagsiseminar po sa office tuwing alas 7 ng gabi lang ang seminar, alas 7 lang, mga 20-30 lang ang tao kasi kakonti. Pero nakita nyo kung gaano tayo kalaki. And right now, we are again starting. Kung dati 2006 nag-start po ang AIM Global, 2025 lahat ng nandito nagsisimula po tayo sa AIM Global Group of Companies. Na-visualize niyo po ba kung isang araw lahat ng nandito Millionaires Club? Ito pala yung event natin. Yes. Tanong kung lahat to Millionaires Club, ilan dito ang downline mo? Ilan dito ang kasama mo? Again, kayo po ang nag-visualize ng gusto po mangyari sa inyo. Lahat po ng nangyayari sa atin, i-focus na ko. Dumating ka sa point na years before, pinapangarap mo lang mangyari to sa'yo. Pinapangarap mo magkaroon ng opportunity, pinapangarap mo na magkaroon ng grupo, pinapangarap magkaroon ng kotse, and nangyari na po ito ngayon. Kung lahat ng gusto natin dati, nangyayari din pala, bakit hindi pa bonggahan natin yung papangarapin natin ngayong 2025 na to? Sino po ang naniniwala ng breakthrough nila 2025? Next. Para sa akin, ang mundo, napakadali. Madaling intindihin. Tayo lang naman ang magulo. Kasi yung gusto mo, iba sa ginagawa mo. Kaya subukan mo yung gusto mo, yun ang ginagawa. Mas madali. Ang mundo naging magulo parang babae. Ang babae hindi sasabihin kung ano ang gusto nila. Tama.
Mrs., pwede po ba akong lumabas? Sige, bahala ka. Nung lumabas, nagalit. Clear? Magulo ang babae. Yung kilay, tinatanggal. Tapos drawingan ng kilay. Di ba magulo? Ganon din tayo, magulong tao. Ito yung gusto mo, ito ginagawa mo. Kung gusto nyong maging successful sa industriyang ito, makinig ka lang at sumunod ka sa upline mo na naging successful na sa industriyang ito. Mas gusto kasi natin makinig sa mga comfort tayo rather than sa makinig ka sa matututo ka. I know, hindi po maganda ang pain kasi we are trained na iwasan ang pain. Pero tandaan nyo, ang pain, pag hinarap mo ng paulit-ulit, natututo ka at hindi na po'y nararamdaman. Sabi nga nila, parang sa neko ni Sir Arnel Limkin, dapat maging Batman po tayo. Anong ibig sabihin ng Batman? Bato, manhid. Wala pong masamang i-reject ka kasi lahat ng tao naging successful, na-reject po sila. Kung tama po ang pagkakaalala ko, I think, hindi ko sure kung si Elvis Presley or may isa pang artist, gumawa siya ng mga more than 80, I think mga 400 songs. Ang pinakapumutok, mga 20-30 songs. Hindi ba si Elvis yun? Sabi ko nga. Basta ang point ko, may mga artist, may isang painter na ang dami niyang ginawa, ilan lang naging sikat. Ang competition nila, lahat ng tao na naging sobrang successful na idol nila, halos 5% lang naman ang accuracy ng nagiging maganda sa kinalalabasan ng mga ginagawa nila. In short, you need to fail so many times para ka maging successful. Lahat po ng hinahangaan yung taong nandito sa kwartong ito, dito sa event na to, napakarami po nilang rejection. Kaya in short, kung gusto mo maging successful dito, dapat napakarami mong, pero ibig sabihin lang po nun, dapat marami kayong kinakausap. Clear po ba? Kasi sa amin po, present, pag ayaw, hanap ka ng iba. May mga tao kang presentan ngayon, ayaw ngayon, pwedeng next year, saka sasali, pwedeng next year, saka sasali. Clear? Ngayon, paano natin marireprogram sarili po natin? May tinatawag tayong old programming. Ito kung sino ka po ngayon. Paano ka mag-react, paano ka magsalita, paano ka mag-isip, that is our old program. Ngayon, para mabago mo to, ipapaintindi ko po sa inyo na meron tayong tinatawag na dalawa, may old, may new. Sino dito ang mga bagong member pala po, na member parang last year? Pansinin nyo. I'm sure na-encounter nyo to. Na-recruit nyo, nag-join. Nangarap yumaman. Apply, thank you. Yayaman ako, gustong-gusto ko itong gawin ng business na to. Nung nag-join, at nangarap yumaman, may mga nangyaring hindi maganda. Natanggal sa trabaho. Biglang nagka-problema yung pamilya nila. Biglang nagkaroon ng mga bayarin or yung mga dating hindi naniningil sa kanila. Nakaka-relate? Yes. Now, yung old program mo, pang mahirap. Gusto mo ngayon yumaman. Nung nangarap ka yumaman, bakit dumadami yung problema? Napakasimple. Dumadami ang problema mo kasi tinutulungan ka para dun sa next level up mo na gusto mong yumaman. Kaya kung meron kayong mga bayarin, hindi po dapat yan iniiwasan. Dapat hinaharap po ninyo yan. Kasi yan po ang level up nyo. Di ba pansinin nyo, marami ako na-encounter ito na apply. Gustong-gusto kong kumita ng malaki. Nung gusto-gusto niya kumita ng malaki, biglang yung pinagkukunan niya ng income na wala. Meron ng isang downline ko, ito naman, grupo niya. Apply, naubos grupo ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, pare, i-clear ko lang di ba gusto mong lumaki lalo ang grupo mo? Sabi niya, yes, apply. Hindi mo ba naisip na kaya gusto mong lumaki ang grupo mo? Kaya tinanggal yung grupo mo kasi papalitan niya ng grupong gusto mo na mas malaki. Yes. May isa akong downline, nag-message sa akin, apply. Bakit naman ganito? Yung kotse ko na baha. Bahang-baha. Sabi ko, pare, di ba naalala mo? Last month, ang pinag-uusapan natin, gusto mo magbago ng kotse.
Sabi niya, oo. O ayan, tinulungan ka na magbago, tinanggal na yung luma. Tama. Hindi kasi natin na-appreciate yung process. Gusto natin na magkaroon ng pagbabago. Paano magkakaroon ng pagbabago kung hindi tatanggalin ang luma? Tama. Kaya expect sa gusto po na kumita ngayong 2025. Expect maraming mangyayari sa inyo na malamang hindi nyo gusto. Kasi, parang maintindihan natin, ang old program at new program, nag-aawayan. Ito lagi kong tanong. Utak natin, may good wolf at may bad wolf. Pag nag-aaway yung dalawa, sino ang mananalo? Ang lagi mong pinapakinggan. Sino? Ang mananalo, yung lagi niyo pong pinapakain. Okay, dito tayo. Poor mindset, rich mindset. Nag-aaway ngayon sa utak ng dalawa. Si poor mindset nasa utak mo. Gusto mo nang yumaman, gusto mo nang magbago buhay mo, kaya ka nag-join eh. Nag-join ka, nag-present ka, nakikinig ka ng training. Kaya lang, habang nare-reject ka ng nare-reject, magsasalita si poor mindset. Anong sasabihin ni poor mindset? Sabi ko na, hindi mo yan kaya. Tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Maraming sumali na walang nangyari, magiging katulad ka rin nila. Since mas malakas ang samahan nyo ng poor mindset, mas naririnig mo siya. Pero pwedeng lumaban si rich mindset, magsasalita din yan. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan, ituloy mo. Maliit pa lang ang boses niya kasi ngayon mo pa lang siya nakikilala. Ngayon, sino ang mananalo sa dalawa? Si poor mindset o si rich mindset? Kung sino ang lagi mong pinapakinggan. Paano mo papakinggan yung rich mindset? Pag nadadown ka, nalulow moral ka, kanino ka dapat pupunta? Kay upline, kay coach. Kaya lang, ang old program natin, gagana. Kanino mas masarap pumunta pag nadadown ka? Doon din sa nadadown. Pag pinagalitan ka ng upline mo, kanino ka lalapit? Doon din sa may mga galit sa upline mo. Tama po ba? Magkakampiyan kayo kasi yun ang kilala mong program. Down ako, bagsak ako, doon ako lalapit sa bagsak din. Pag gusto mo na mag-quit, biglang lumilitaw isa-isa yung mga kilala mong nag-quit na. Tama, mali? Lumilitaw yan, nandyan yan. Di ba parang gaano katalino ang utak natin? Pag wala kang pera, maaalala mo yung mga tago-tago mong coin sa tabi-tabi ng bahay mo. Ganon kaganda ang brain natin. Makikita niya yung gusto mong makita. Kaya kung gusto nyo maging successful, you need to control your brain na ang tingnan nyo yung mga makakatulong sa inyo para maging successful. Clear po ba? Kaya po ba na ngayon ang pipiliin natin muna palagi is ang rich mindset? Yes, tama. A-attend ng training. Ano ang problema pag ganitong training? Wala? Masay. Wala pang bayad ng ticket, wala pang masahe. Okay, may sitwasyon ka, wala kang pang bayad ng ticket. Dalawa ang pwede mong piliin. Number one, poor mindset. Anong poor mindset? I-up, wala akong pera eh. I-up, ang daming gastusin eh. I-up, hindi pa nga ako bayad sa hub. Poor mindset. Ano ang rich mindset? Paano ba ako magkakapera? Pwede ako magbenta ng produkto, pwede itong gawin ko para magkapera ako. Anong series of chain reaction? Piliin mo, doon tayo muna sa poor mindset, piliin mo, wala akong pera. Masasanay ka po ng ganon. Sa lahat ng sitwasyon, anong lagi mong sasabihin? Wala pera. Wala kasi pera eh. Mahirap kasi eh. Oh, Diyos. Alam mo, meron na akong na-encounter downline ko, gaano kagaling. May training, sabi ko attend ka. Sabi niya, upline, hindi pa dumarating yung encashment. Sinisisi pa yung encashment. Eh ako pa naman, pag ako tinanong mo, nararamdaman ko minsan yung kausap ko kung nagsasabi ng totoo or hindi eh. Kasi syempre may mga series of transaction na kayo yan eh. Sabi ko pa rin, patingin nga, kailan mo siya in-encash? Kailan mo siya in-encash? Ang tagal mag-reply. Ang pinakamalupit na reply, apply, i-encode ko pa lang po pala. Wow. Sabi ko, ang sarap mong i-flying cake.
Nag-aantay ka ng encashment, hindi mo pa nai-include. Ang lupit mo naman. Now, ano ang point ko? You need to choose every single moment ng buhay nyo ang rich mindset. Ako, pwede po bang konti lang? Gusto kong palakpakan ko yung mga taga-technocrat dito. Not being biased po. Kasi sabi ko lang naman sa kanila, pahingi ng support kasi magtutop ako dito sa Manila. Ang expected ko, magpapa-attend lang sila ng mga taga-Manila. And ang dami pong nakita ko na sumakay po ng eroplano na magbabalikan, umattend lang po dito at uuwi din po bukas. And that's commitment. Paano mag-isip ang poor mindset? Ang poor mindset, sayang ng pamasahe, sayang ng gastos. Paano mag-isip ang rich mindset? Kailangan ko kumita ng mas malaki para sa susunod, mas nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kasi paano kayo yayaman kung ang isip nyo, takot kayo sa gastusin? Kay Upline Carlo ko narinig, ang motivation ni Upline Carlo, gastusin. Dapat lagi kang may binabayaran para lalo kang nagsusumikap. Kaya sa mga tumatakas sa bayarin, alam mo na, anong mindset mo? Poor. Anong magiging results mo? Poor. Yan ang magiging buhay mo. Tama. Clear po ba tayo? Yeah. Ang mga nagpapalibre palagi, poor o rich? Poor. Bakit ka nagpapalibre? Kasi walang darating na pera eh. Tama. Kaya imbis yung mga magjo-join sa'yo, parating na, nakakancel. Huwag nang tumuloy dyan kasi ayaw naman niya magbayad, gusto niya libre. O di, librehin na lang siya, pero walang darating na pera. May isa akong downline upline. Ang dami kong grupo, ang sakit sa ulo. After ilang buwan, nag-quit yung mga grupo niya. Nagre-reklamo na naman. Upline, grabe, wala na akong grupo. Sabi ko, ang gulo mo, di ba last month nagre-reklamo ka na marami kang grupo? O binigay sa'yo, tinanggal, di wala ka ng grupo, di wala ka ng ire-reklamo. Alam nyo, walang makikitang tama ang taong naghahanap ng mali. Yes. At walang magiging mali sa taong naghahanap ng Tama. at lahat ng top earners, saan sila lagi nakatingin? Tama ang gawin. Sana po may natututunan po kayo sa mga decision making na gagawin po ninyo. Yes. Totoo lang, ulitin ko, madaling yumaman, magulo lang tayo. Yes. Ginagawa natin yung mga bagay na hindi tayo yayaman, instead na dapat ang gawin natin, yung mga bagay na magpapayaman sa atin. Now, ito lang po, napakasimpleng formula ko sa mga handle ko. Kumbaga, nakakatuwa din kasi once na hinahandlean ko, ito lang ang dinidiscuss ko sa kanila. Napakadali. And automatic po talaga, kumikita sila ng sobrang laki in a very short span of time. Kaya tanong, gusto nyo po bang kumita ng sobrang laki ngayong 2025? Yes. Number 1, hindi po to grupo ni Lance, ha? Okay, go for VIP account. Pinakasimple, kung i-maximize nyo, makakaranas kayo ng